And in the near future guys, nako ito, babala ito, no? Mag-ingat sa panloloko. Baka mabiktima kayo ng politika dito guys. Baka may trumador sa inyo dahil nga very toxic yung sitwasyon nyo. So, be very careful in the future mga kapiksi. Kumbaga, pwedeng right now, sabi ko nga, pwedeng hindi ka direct hit, pero in the future, baka ikaw naman yung mapagdiskitihan, baka mag-backfire sa'yo, ganyan. Tapos, may mag-backstab sa'yo. So, mag-ingat ka na lang guys sa, ito yung babala, Pisces. Mensahe ng babala, lalo na sa future nyo na mag-ingat kayo guys. Alright? Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Story Mo Ba To? Ito isang timeless reading mga kapiksi para sa Pisces, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Sa reading na to guys, titingnan natin where you are right now, mga potential and challenges nyo, what you need to focus on, your past, present, and future energy mga kapiksi, suggested approach, and yung potential future ng story nyo. So shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Pisces. Eto guys, so Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Ito ay combination ng positive and negative energy. General reading lang guys. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Comment down below if feeling nyo story nyo to mga kapiksi. Okay? So, where you are right now, mga kapiksi, you may be facing a very toxic situation. Guys, right now, pwedeng merong toxic na, you may be dealing with a toxic situation, o kaya naman toxic na person, mga kapiksi, o kaya naman nasa isang stress na environment ka or toxic na environment, pero hindi masyadong maganda yung iyong nararamdaman ngayon dahil sa paligid mo, okay? Sa mga tao sa paligid mo or sa sitwasyon na kinakasangkutan nyo mga kapiksi. Yung potential and challenges nyo, this is you mga kapiksi, this is your energy, water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio, pero this is both positive and negative for you mga kapiksi, kasi ibig sabihin nito, potential na ikaw yung makakapag-solve ng problema mo, and this is also a challenge for you guys, kasi for some of you, parang masyado kayo nagiging emotional, no? Dahil kayo ay water sign, kapag kayo ay nakaka-experience ng mga negative na sitwasyon, masyado nyong dinidibdib mga kapiksi. So, that could be a challenge for you guys, okay? So, wag kayo masyadong maging emotional mga kapiksi, no? Balansehin nyo lang yung pagiging logical and emotional. Kailangan din sometimes, pero not too much, kasi kapag sumobra yung pagiging emotional, di ba? It may lead to some circumstances na baka pagsisihan nyo pa. So, kailangan balance lang yung pagiging logical and emotional mga kapiksi. What you need to focus on guys is mag-focus kayo sa mga solusyon. Mag-focus kayo na, kumbaga, look at the brighter side of things. Kasi hindi naman talaga natin guys mapipili yung circumstance, diba? Yung mga sitwasyon na kabilangan natin. Let's say, for example, may trabaho ka, papasok ka sa trabaho mo, hindi mo naman mapipili na yung trabaho na yun toxic pala, yung mga tao doon toxic pala, diba? O kaya yung boss mo toxic pala, diba? Pero you can always find the bigger picture, no? Or look for the bigger picture. Always look dun sa brighter side, diba? Yes, toxic yung environment mo, pero at least may trabaho ka, diba? Ibig sabihin, susweldo ka. Okay, toxic itong boss mo, pero buti na lang hindi mo siya palaging nakakausap, diba? Yung mga ganon. So, yun yung ibig sabihin. Look at the bigger picture, look at the brighter side of things, para hindi kayo masyadong ma-stress, para hindi kayo masyadong direkta mahipan or ma-blow nitong toxicities na to mga kapiksi. Pwede yung maiwasan, okay? In your recent past, eto guys, no, parang in your recent past, hindi nyo alam yung gagawin nyo, pwedeng na-stuck kayo mga kapiksi, okay? For some of you, you may still be experiencing that right now. Parang hindi nyo, parang wala kayong choice, okay? Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, pwedeng pumasok kayo dyan sa trabaho na yan kasi malaki yung sweldo, pero wala kayong
hindi nyo naman alam na stressful pala, so wala kayong choice kasi nakapirma na kayo ng kontrata, nandiyan na kayo, tsaka nyo lang nalaman na ganun pala. So yung mga ganun mga kapiksi, yung nakita natin sa recent past nyo, okay? Pero ayan, one of your greatest strength mga kapiksi is nakafocus kayo sa mga goals nyo, no? Dun sa mga dreams nyo, dun sa mga pangarap nyo sa buhay. And syempre kapag ganyan yun guys, kapag kayong mga tao may mga pangarap talaga, kahit anong hirap titiisin nila mga kapiksi. And in your case, ganun yung nakikita natin sa inyo. Meron kayong mga pangarap sa buhay and gagawin nyo ang lahat, no? Para lang ma-achieve nyo yung mga pangarap nyo. So, better yet, wag nang magreklamo. Okay? Okay. And in the near future guys, magkakaroon din kayo ng bagong opportunity for some of you mga kapiksi. Ibig sabihin pwedeng makawala din kayo dito sa negative na sitwasyon na to, dito sa toxicity na to mga kapiksi, o kaya naman hindi kayo direktang kumbaga parang hindi kayo direktang mahihit, no, ng toxicity na yan. Pero feeling ko you are safe, no? You will be safe. Pisces, you will find your safe, your comfort zone, your safe zone, mga kapiksi in the near future. Okay? So, for now, tiis-tiis muna mga kapiksi, pero kung matatapos din yan, malalampasan nyo rin yan guys. Okay? And yung suggested approach nito guys, focus on your healing. Wag, sabi ko nga guys, no, this can be a little bit of a challenge para sa inyo, lalo na kung very emotional kayo. Wag nyong personalin lahat mga kapiksi, no. Kumbaga focus on yung mga emotional pain nyo, focus on healing, no. Meron tayong Ho'oponopono dito sa ating channel guys. Take care of yourself, no? Yung Ho'oponopono na yun, guys, para sa mga kapiksi natin na nagdadanas ng emotional pain. So, if meron kayong mga ganong klaseng nararamdaman, pwede nyo pakinggan yun para makatulong sa inyo, guys. And sabi ko nga, wag nyo masyadong personalin para hindi kayo masaktan. Pag stress sa trabaho lang, no? Wag nyo nang dalhin sa bahay nyo. Pagka, let's say, for example, pinagalitan kayo ng boss nyo, wag nyong isipin na pinagalitan niya kayo kasi ayaw niya sa inyo or balpak ka or what. Palabasin nyo lang papasokin nyo lang sa kabilang tenga, palabasin nyo lang sa kabilang tenga. It's not your fault, no? Palagi nyo sabihin, it's not my fault, wala akong kasalanan. Hindi lang siya masaya, problema niya yon. Yung ganon, di ba? Kumbaga parang wag kayong ma-stress dahil stress sila, no? Hayaan nyo na lang silang ma-stress. And wag yung personalin mga kapiksi. Tapos, pagkatapos nun, tapos na, never mind, diba? Wag yung dalhin sa bahay nyo yung stress mga kapiksi. Okay? What you need to know mga kapiksi, no? For some of you, pwedeng magkaroon ng room for improvement ito guys, no? So, pwedeng mag-improve itong sitwasyon nyo mga kapiksi. Parang magkakaroon ng pagbabago sa ihip ng hangin, no? Parang yun yung gustong sabihin dito sa mga barahan na to. So, yeah, pwede talaga magbago yung ihip ng hangin, guys, especially if nasa toxic environment kayo. Toxic boss, toxic na pwede kasing hindi sa trabaho, no? Baka mamaya sa pamilya pala yung toxic, diba? So, just focus on yourself, no? Yun lang yung pinakamabisang panlaban dun, o paraan, no? Focus sa sarili, wag deadmahin, di ba? Yung nasa paligid. Pero magbabago talaga yung ihip ng hangin, mga kapiksi. Yan, ito'y pasensya. This is more on hopes, mga kapiksi. This is hopes and fears, pero this is more on hopes. Habaan nyo yung pasensya nyo. Kasi ganun naman talaga yan, no? Kumbaga wala nang magagawa, no choice kayo, di ba? So, habaan nyo na lang yung pasensya nyo mga kapiksi, and sabi nga, di ba, focus on the bright side. Mag-focus kayo dito sa mga dreams nyo, guys, sa mga pangarap nyo, para malampasan nyo siya mga kapiksi. And in the near future, guys, babala ito, no? Mag-ingat sa panluloko. Baka mabiktima kayo ng politika dito, guys. Baka may trumaydor sa inyo dahil nga very toxic yung sitwasyon nyo. So, be very careful in the future, mga kapiksi. Kumbaga, pwedeng right now, sabi ko nga, pwedeng hindi ka direct hit, pero in the future, baka ikaw naman yung mapagdiskitihan, baka mag-backfire sa'yo, ganyan. Tapos,
may mag-backstab sa'yo. So, mag-ingat ka na lang guys sa, ito yung babala, Pisces. Mensahe ng babala, lalo na sa future nyo na mag-ingat kayo guys. Alright? So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin tong additional na message for you guys. Shuffle muna natin. Habang sinashuffle ko, pakinggan nyo lang muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail ng hinang course, sobrang ganda niyan. And ngayong May guys, may promo tayo, pwede kayo mamili kung gusto nyo 1 free, pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. So mamili na lang kayo guys, until May 30 lang yan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys na specific na pwede nyo i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. Excuse me guys, sorry. So, ito yung additional na message para sa inyo guys. We have fertility and sorceress. So, it is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new conditions. Especially guys, kung related sa mga dreams mo, sa mga pangarap nyo sa buhay. Okay, sabi ko nga sa inyo, para magkakaroon kayo ng bagong opportunity mga kapiksi. So, ito guys, in the near future ito, kung meron kayong mga gustong simulan, mga bagong negosyo or bagong investment, i-go nyo lang yan mga kapiksi. This is a parang perfect timing para sa inyo or favorable yung pagkakataon para sa inyo. So, igawin nyo na guys. If not now, kailan pa, diba? So, no time is wasted kapag palagi kayong kumikilos mga kapiksi. Alright? And of course, eto guys, no? You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. So, lahat tayo yan, guys, no? Lahat tayo, kayang-kaya nating i-manifest yung mga bagay na gusto natin. You can be, do, and have anything that you want in your reality. Basta malinaw yung intention mo. Yun yung magsisimula, guys. Dapat alam nyo kung ano yung intention nyo. Alam nyo kung ano yung gusto nyo. And, i-focus nyo yung energy nyo dun sa attention nyo. And, definitely, you can see evidences in your reality. Okay? Alright. So, comment down below, guys, kung naka-resonate kayo dito sa energy na to, mga kapiksi. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo para umasenso kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.